I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli salamat sa Panginoon na pwede tayong uli mag-aral ng kanyang salita at matuto sa gabing po ito kahit sa konting sandali. At tayo po ay manalangin. Kilang Diyos, Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na makakapag-aral kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin ito at meron po kayong matutunan, O Diyos. Kayo po ang mag-bless sa mga nakikinig at makakita po sila ng words of encouragement at prinsipyo muli ng inyong salita. Kayo po ang maitaas, patawad po sa kasalanan. In Jesus' name, Amen. Ang ating text po ay dito sa 1 Peter chapter 5 verse 6, sabi ng Bible, "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." So ang ating pamagat po sa gabing ito ay humble yourselves. Ano po? Napakagandang talata po sapagkat pag nagpakumbaba ka under the mighty hand of God, sabi ng Bible, ang Panginoon po ang mag-exalt, ang magtataas sa iyo in due time, in His time, mga kapatid. Let's go for our word meaning. Ang ibig sabihin po ng humble yourselves dito, from the Greek word na tapeno, which means to bring low in condition or heart. So, yan po ang ibig sabihin yan. Bring low in condition or heart. So, ibababa mo yung iyong sarili, bababa mo iyong condition, at iyong puso. So, just like what John the Baptist said, He must increase, but I must decrease. Yan po ang ibig sabihin yan, to bring low in condition. So, lagi yung ating sarili ay decrease, at ang Diyos lagi ang naitataas. Ano po? Ang hand naman po dito, from Greek na cheer, nang ibig sabihin ay power. So, hindi lang po kamay ng Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, ang significance po niyan is yung kapangyarihan niya mismo. Opo, yan ang ibig sabihin ng hand. At ang exalt po dito, from Greek word na hypso, which means to elevate or to lift up. Yan po ang ibig sabihin ng exalt po dito. Oho, to elevate or itaas or to lift up. Okay? So kaya nga sabi ng verse ay, "Humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time." Kaya sabi ko dyan, exaltation is in the hand of God. Just be humble. Opo. So, ang pag-i-exalt ng Panginoon sa atin, ang pagpapala ng Diyos sa atin, ang pagtataas ng Diyos sa atin, ay nasa Kanyang kamay. At tayo lang po dapat magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. At tayo po ay magpakumbaba, magpasakop sa anumang gusto ng Diyos sa ating buhay. At ang Diyos po ang magtataas sa atin balang araw. In His time, mga kapatid. In due time, sabi po dito. So, hindi mo na kinakailangan pang itaas ang iyong sarili sapagkat ang Diyos ang magtataas sa iyo. Opo, sa totoo lang po, pag tayo ang nagtaas ng ating sarili, ay babagsak po tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi nga ng Bible, pride goeth before destruction, di ba? Pag itinaas mo ang iyong sarili, ang Diyos, kumbaga, pride goeth before destruction. Babagsak ka eh. Oo. Kaya you don't need to exalt yourself, just be humble because God will exalt you in His time. Alright? So, sabi ko pa dyan, promotion belongs to God. So, ang Diyos po ang magtataas, magpro-promote sa iyo. Basta, maalala ko po yung mga Kristiyano po na talagang kahit linggo, may pasok sana sila pero naglilib para lang makapag-worship. May trabaho man sila, pero inuuna pa rin nila ang Diyos, mga kapatid. At anong nangyari? Ang Diyos naman ang nag-promote sa kanila eh. Parang yung mga sundalo po noon na mga kakilala ko,
na hindi man sila, pag pinainom sila ng kanilang superior, ng kanilang mga superior sa ranggo o sa armed forces, pero hindi naman sila sumasabay sa kanila o hindi naman sila nagpapa-impress sa kanila, pero na-promote pa rin. Bakit? Sapagkat inuuna po nila ang Diyos Nagpapakumbaba sila sa Panginoon at sinusunod nila ang Diyos. Na-promote pa rin naman sila. Itinataas pa rin naman ng Panginoon sila. So makita po natin that promotion belongs to God. Kahit hindi po tayo magpa-impress sa tao, kahit hindi po tayo makita ng tao, di ba? Basta ikaw ay nagpapakumbaba sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos. By the way, to be humble is to submit sa Panginoon. To be humble is to obey God, mga kapatid. And God will exalt you in His time. And kaya sabi ko po dyan, humility brings exaltation, pride brings destruction. Kaya wala pong gagawin ng pride sa atin pag tinataas natin ang ating sarili, kundi destruction, sabi sa Proverbs 16:18. So pinakamahalaga po, magpakumbaba lang po tayo because humility brings exaltation, pride brings destruction. At sabi ko pa dyan, being humble is allowing God to shape your life with His power. So, pag nagpakumbaba tayo at we allow God to shape our lives with His power. At alam niyo po, pag ang kapangyarihan, ang kamay ng Diyos, ang nag-shape po sa ating buhay, siguradong magandang klaseng buhay po yan. So, magandang klaseng buhay, matibay na buhay, masayang buhay, panatag na buhay, maayos sa buhay sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang kamay ng Diyos po ang kapangyarihan niya ang nag-shape. So, paano mangyayari yon? Magpakumbaba lang po. Yan sabi ko po dyan, God is capable to exalt you if you are humble. Diba? So, yung mga pangarap mo, pinapangarap sa buhay, kung ikaw estudyante, mas maganda pa ang pangarap ng Panginoon sa'yo. So, God is capable to exalt you if you are humble. Pakumbaba lang, sumunod sa Diyos, masigit pa ang Panginoon na mag-exalt sa iyo. Masigit pa ang ibibigay ng Diyos sa pinapangarap mo. Why? Because God is capable. Ano po? Ang wakas po na principles of the day, sabi ko dyan, a humble heart is a exalted life. So, a humble heart is a exalted life. Tapos, a humble man is a powerful man. Di ba sa verse po na sabi doon, humble yourselves in the hand of God and He will exalt you. So, kung nagpakumbaba ka, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagtrabaho sa iyo. Therefore, yung kung power ng Diyos ang nagtrabaho sa iyo, ay magiging powerful ka. Bakit? Ang Diyos ang nag-shape ng buhay mo. Kaya a humble man is a powerful man. Ano po? And then, God is able if you are humble. Ang Diyos ay able, okay, if you are humble. And last po, keep humble or be in trouble. Di ba? So, keep humble or be in trouble. Pag nagmamataas ka, destruction, trouble. Pero pag nagpakumbaba ka, exaltation. Di ba? So kaya salamat sa Panginoon sa mga prinsipyong absolute at pwedeng i-apply po natin at siguradong ang Panginoon ang mag-bless sa atin. Naniniwala po ako ng isang humble heart, masunurin yan at handang makinig, handang magpaturo, handang magpa-shape sa Panginoon. Sigurado po na yan ay exalted life, powerful life, at malayo sa trouble. Okay? Keep humble or be in trouble. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming na pag-aralan, pagpalaan niya sa aming buhay, na patuloy na mag-remind sa amin na magpakumbaba lamang po kami sa inyong pag-shape sa amin, kung anong gusto niyo, sundin namin, Panginoon. At naniniwala po ako na magiging maayos po ang aming buhay. Kaya panatiliin niyo po kaming mapagpakumbaba, masunurin sa inyo, mag-church ng
Pag may services po kami, midweek service Sundays, mag-pray lang po kami at mag-soul winning at iba pa, Panginoon, because a humble heart is an obedient heart. Kayo po ang maitas at manguna sa gabing ito. Lahat po ng ito ay aking dalangin, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.